Hi guys, so this is the Suzuki Espresso steering wheel. So you have here, yan po yung mga controls natin para dun sa ating CarPlay. Okay, so this is your next button sa volume, up, down, mute. Ito po yung sa hands-free kapag magme-make kayo ng call or you want to use Siri. Basta nakakonect po sa natin, sa infotainment natin yung cellphone ninyo. How do you connect there? You need a data cable po. Hindi po pwede yung ordinary charging cable kasi hindi po gagana yung infotainment or yung CarPlay, yung Android Auto tsaka yung iOS CarPlay. Okay, so isasaksak po nyo yan sa phone nyo, itong cable na to. Pagka pinlug po nyo yung cable, hintayin natin yan. So dyan makita nyo, ma-activate yung Apple CarPlay. Kung Android dyan, makita nyo dyan Android Auto. So yan, pag pinindot nyo, makita nyo yung mga apps. Okay, so slide nyo lang, para lang din siyang cellphone na malaki or tablet. Tapos nandiyan yung mga apps. By the way, yung apps na makita nyo dyan, yung compatible lang for that. Hello, so yun nga, yung makikita nyo lang dyan is yung mga apps na compatible lang dun sa CarPlay or sa Android Auto. Alright, so yun yung mga apps. Nakita nyo naman. And then, slide nyo lang yung screen. Nakita nyo naman yung calendar, yung Spotify, yung Waze. So, tap natin yung Waze. And then, mag-open siya. Sorry, medyo loading. And then, ayan yung maps ng Waze. Pwede rin yung Google Maps na gamitin. Pwede rin yung iOS Maps dito sa ating CarPlay. Okay? Sa ating infotainment. Alright? So, kayo nang bahala mag-explore. Like this, tatap nyo yung home button. Tapos, explore nyo na yung mga apps na makikita ninyo. Nandiyan yung Spotify. Use Spotify to play music. Para ma-play yung music, kailangan nyo yung cable. Alright? Data cable siya dapat. Hindi ordinary cable po. Kapag ordinary cable, hindi mag-work po yung CarPlay natin sa infotainment natin. Alright? So, make sure na original siya. Okay? Ayan yung mga volume controls. Up and down. Home button. Makita nyo yung sa dashboard. Yung consumption time. Gas consumption. Yung time. Kilometers. Alright? Yan yung date. Okay? Ayan yung kung gano'n nakalayo yung natatakbo ng Suzuki Espresso at gano'n kadaming gas ang nakain. Sa my image, makita nyo dyan yung mga pictures para palitan yung wallpaper. Paired devices through Bluetooth. Pwede rin mag-play ng music through paired devices. Sa settings, yun yung makita yung mga controls. So, yun. Turn right on Luisita Access Road. So yun guys, yung window natin sa harapan are power window. Ibig sabihin, you can open them using yung mga controls dito sa dashboard. Ang control ng window is nasa gitna ng ilalim ng infotainment. Ayan. So up, down. Alright, same sa kabila. So, wala siya sa may door. So, manual po yung pagbukas control ng window sa likod natin. Okay, so tandaan po ninyo yung harapan lang po yung power window. Okay, so ayan po. For the front control, ayan, dito yung temperature ng aircon. Okay, ito yung gaano kalakas yung fan. Pagka nakailaw to, ibig sabihin naka-on yung aircon.
kapag di po yan nakailaw, hindi po lalamig yung car. So minsan baka magkamali kayo, sabihin nyo bakit di lumalamig sila yung aircon. Hindi po, naka-turn off lang po dito. Okay, ito yung kung saan lalabas na vent yung hangin. Pag in-slide po to, ayan, yung hangin na sa labas ang papasok. Pag dito po yung naka-slide dito na knob, yung hangin sa loob ang magsi-circulate. Usually ginagamit papunta dito kapag parang blurred yung windows natin. Okay, minsan malamig sa labas, umuulan, nagpo-fog yung mga natin, windows. So ilalagay nyo po dito. Okay, so pero ako commonly yung sa loob lang po yung gusto kong hangin na nag-circulate. So dito po yung saksakan ng data cable. Dito po kayo pwede mag-charge, maglagay ng extra charger. So ako, yan po, meron akong cable na separate. Bumili po ako ng ganito para makapag-charge pa ng extra yung mga nasa likod, or ako i-plug ko lang po yan dyan. Alright, so yun po. So ang capacity niya is 12 volts, 100 hanggang 120 watts po siya. Okay, pero alam ko may nabibili po sa Shopee na pwedeng maging power source sa loob ng kotse. I-explore nyo na lang po yun. Again, for the aircon, ayun yung mga front vents po natin. So dyan lumalabas siya. Napakalakas po ng aircon ni Suzuki Espresso natin. Okay, so giginawin kayo sa loob, especially kayong mga nakaupo sa harapan. Sa likod siguro hindi masyadong random, especially sa pag sobrang tirik ng araw. Yan, today guys, i-review natin yung Suzuki Espresso AGS natin. So ito siya, kulay white po yun sa akin. Okay, so tingnan natin sa loob. Ayan, so let's open the door. So dito makita nyo, sa front is power window siya. Yung kabilaan, nandiyan again, sa gaya na sabi kanina, sa dashboard yung controls. Sa likod naman po, makikita nyo is manual siya. So nostalgic pa rin yung feel, both modern and nostalgic. Okay, yun sa loob, pasensya na, madami pa, hindi pa ako nakapaglinis ng car. So ayan, kita nyo naman, napakaganda sa loob, di ba? Yan yung infotainment natin, na-explain ko na yung kanina. Meron siyang CarPlay, Android Auto, right? Ayan yung sa dashboard natin, pagka tumatakbo makita nyo yung mileage, yung speed natin, controls, na-explain ko na rin yung kanina. Okay, for the aircon, charging ports. Okay, bili kayo ng pwedeng saksak doon para makapag-charge. Ano pa? So yan, yung upuan, kita nyo naman. Okay, maganda naman yung design. Hindi ko na ginamit yung free na car seat cover, pero hindi ko siya gusto, hindi ko ginamit. So hayaan ko na muna ng ganyan. Okay, yan, kasi yung 3 tao sa likod. Naglagay ako ng car seat ni baby, kung makita ninyo, kasi para sa safety na rin ni baby and para iwas huli na din. Alright, so yan, sorry madami si daming gamit. Anyway, so yan po yung sa likod, kita nyo naman. And sa harap, ayan, so yan guys, dito natin kukontrolin yung takbo ng car natin. So kita nyo may neutral, reverse, pwede rin tayo mag manual drive kung gusto ninyo. Ayan, okay, at ang car natin is auto gear shift, by the way guys. Alright, tapos dito yung auto start stop, yun yung pagka ma-traffic, stop yung car natin, yung makina nya. Pag nilift nyo yung paa nyo sa brake, under ulit yung car. Oh. Pero para sa akin hassle kasi yung kaya tina-turn off ko siya kapag lalabas. Side mirror, dito nyo siya kukontrolin, both left and right.
Alright, para hindi nyo na siya itutulak. Glove compartment box para paglalagyan ng mga extrang gamit natin. Malakas yung aircon talaga, sobra. Wala akong masabi sa aircon. Okay, may pre-matting. Tapos bumili ako ng yung sapin na extra sa Shopee. Nasa 1,000 yata ang bili ko dyan. Kalimutan ko na. Okay. Sa likod, ayan, gas and ayan yung compartment sa likod. Ayan. So, open natin. Ayan po yung sa loob niya. Spacious naman siya, maluwag. Sa taas, pwede maglagay ng gamit. Pwede nyo rin yan tanggalin, no? Okay? So, yan. So far, yan mo lang gamit sa likod. Ayan. Cover ng car. Yung mga kalat ko, no? May eksang damit ako dyan. Yan. Tapos, bumili ako ng tire inflator ng Xiaomi. Alright. Wait lang, kasi yung camera, nahirap ko ilabas. So, ayan yung tire inflator natin from Xiaomi. By the way, hindi po to sponsored. Nakita ko lang ito sa kasama kong teacher. Okay. So, yung gulong natin, ayan. Maganda naman yung mugs niya. So, nasa sa inyo kung gusto nyo palitan yung mugs. Alright. Pero para sa magporma naman siya. So, in the future, siguro papalitan ko yung gulong lang. Tapos, white yung pinili ko kasi para sa akin kasi elegante pag white. Pero syempre kanya-kanya tayo ng preference sa kulay ng kotse. Ano pa ba dapat malaman? Suzuki Espresso. So far, ang driving experience ko maganda naman eh. Okay, for dito yan. Reverse neutral. Tapos nga pala, pwede siyang manual, pwede siyang matic. I-shift nyo lang yung gear ninyo papunta dun sa manual side. Yan, baba, tapos papunta sa left. Manual drive. Okay? Paano mag-manual drive? Makikita nyo sa dashboard nyo, syempre sa start. Ayan, naka-1 siya. Siya yung primera. So, pag mag-up kayo ng speed, plus lang. Ayan, makita nyo, nag-2 siya. Pinindot ko yung plus. Tapos minus, magbababa yung gear. Okay, so plus, up siya. Okay, so ganun lang yung paggamit ng manual drive. Pero mostly, nagkaano lang ako sa automatic eh. Lalo na kung patag naman yung daan. Okay? Ayan, meron dalawang cup holder. Meron nalagyan ng barya or other na gamit. Handbrake. Meron mga lalagyan dyan ng gamit. So far, mga basahan lang nilalagay ko. Alright, sa kabila din, meron din. Sa likod, sabi ko nga manual yung pag-open ng window. Pero sa harap, again, is power window. Nasa dashboard nga yung control, no? Inulit ko lang po. Pasensya na. So, ayan, yung car seat ni baby. What else? Ayan, yung sun visor. Hindi ko pa tinanggal yung plastic. Sa ilaw. Control ng ilaw. Control again. Turn off ng auto start stop. Control ng aircon natin. Alright. So, yun lang po. Napakaganda ng AGS talaga. Promise, mag-enjoy kayo. Maganda yung takbo, smooth, and very fuel efficient po siya. Napaka tipid po talaga niyan sa gas, promise. Ano pa? Saktong-sakto sa mga family nag-i-start pa lang or yung mga first-time car owners. Okay? Itong nabili namin Suzuki Espresso is SRP niya 660,000. Mura lang po siya. Alright? Pero ako po kasi down ako ng 50%, so ang monthly ko is nasa 8,000 lang po. So, yun. So, for next vlog is mas ayusin ko yung pag-review ko para mas mag-enjoy kayo. So, pasensya na kayo sa vlog ko. Hindi po ako masyadong sanay talaga kasi mag-vlog. Pero I'm trying my best po. So, gagawa tayo ng another video for it para next time, dadagdagan ko pa yung mga opinion or kung ano man na-find out ko sa Suzuki natin para ma-inform ko pa kayo. Lalo na yung mga prospective buyers lang. Sorry.
Tarlac City, tapos balik to Tarlac City to Concepcion, Tarlac. So 1 bar lang yung nabawas sa fuel na. Ayan, hi guys, good morning. So biyahe tayo pa uwing Concepcion today. So sakyan natin si Suzuki Express natin, color white. Okay, so yun, last time nireview natin yung mga features ng Suzuki. So kagaya sabi ko, sa likod muna tayo. Sa likod pwedeng umupo yung 3 tao, pero syempre depende yun sa laki ng tao. Okay, so dito yan, 1 seat doon, tapos itong car seat ng baby kung may baby kayo, pwedeng lagay sa gitna or bahala kayo sa nilalagay. Tapos isa pang pwedeng umupo dito. Okay, so dito nakita nyo manual yung pagbukas ng bintana. Okay, tapos ito muna tayo. Ayan yung mugs na nakalagay pag binili sa Suzuki Espresso. Tapos tubeless na yung gulong natin. Tapos yung steering wheel, yung mga control dito. Ayan yung control na to para sa side mirror natin kung i-adjust ninyo. Okay, parang hindi na bubuksan yung bintana, ano pa yung kamay ninyo. Ito para ano yung auto start stop ng makina, kasi pagka on yun pagka start nyo ng kotse, automatic naka turn off yan. Okay, tapos pag kasi nag stop kayo like sa traffic, okay, sa traffic, pag traffic mag-stop yung makina. Tapos pag nirelease nyo yung gas nyo paalis ng brake, ay mag-start siya ulit. Okay, so ang sabi nila para sa tipid sa gas, pero kung hindi heavy traffic, hassle kasi yung auto start stop ng Suzuki Espresso. Okay, kaya ako tina-turn off ko yan, pero minsan kakalimutan kong i-turn off. Yun lang hassle, no? Parang sa akin isa yun sa mga hindi magandang feature, kasi sana pag tinurn up mo siya sa sunod na hanggat di mo siya ino-on ulit, ganun pa rin siya. Kasi pagka minsan nakakalimutan mo, pag start mo yung kotse, umalis ka na, mag-stop ka lang saglit, ano na siya nun, mag-stop yung makina. So akala nila na palagi ka namamatayan ng makina. Okay, so dito nga, ayan, aircon vent, okay, yung central lock. Pag nilock mo to, malalak na lahat ng door pati sa likod. Okay, so doon yung central lock. Dito yung sa pag open ng power window natin. Okay, dito merong extra lalagyan ng gamit maliban dito sa glove box or compartment na nandyan. Okay, ito yung cambio natin. Okay, so meron dyan yung reverse, neutral, manual drive. Okay, pag manual drive, ilalagay nyo dito yung cambio ninyo. Okay, tapos pagka i-drive nyo na siya, kung gusto nyo mag-manual, syempre sa una, primera yan, pero pagka mag-segunda kayo, tercera, kwarta, quinta, plus lang. Pag magbababa kayo ng takbo ninyo,
minus minus, ganyan, plus minus plus minus. Pero kung ano naman, smooth lang sa highway lang kayo na patag naman yung daan, hindi matarik, syempre dun tayo sa auto gear shift natin, okay, sa Matic. Okay, merong infotainment dito. Okay, tas dito yung makita yung speed tsaka yung fuel. Diyan mo yung makikita kung merong mga naka off and on sa mga features ng Suzuki Espresso. Okay, tapos yan, meron tayong dalawang yan pag maaraw. Okay, ayan, wala lang salamin kagaya sa mga ibang car. Hindi ko alam bakit di nilagyan ni Suzuki para kay Mrs. San. Okay, siyempre control ng aircon. Ayan po yung control ng aircon. Dahil nga matic siya, dalawa lang yung pedal natin, brake, gas, brake, and gas. Okay, tapos ayan po, handbrake. Lagyan ng mga ano natin, seat belt, lalagyan ng gamit sa side, sa likod walang lalagyan ng gamit, pero alam ko may mabibili sa Shopee na parang pwedeng ano dito, armrest na pwedeng lagyan ng gamit. Okay, ito guys yung compartment. Buksan natin, so by key siya ino-open. Ayan yung gaano kalaki yung compartment. Ito yung may laman na, pero marami pa rin pwedeng ilagay. Pwede rin magpatong ng gamit dito. Okay, tapos pwede rin itong tanggalin kung masyadong marami yung gamit. Tapos like ngayon, ayan, tinaas ko, lalagay natin yung stroller ni baby. Okay, pero tapin muna natin siya. Ayan, so pasok natin sa loob yung walker ni baby. So yan. Ayan, as you can see, kasyang-kasya yung walker ni baby. Okay, tapos saralan natin to. Ay, sorry. Tanggal. Saralan natin yan. Marami pa rin space. Marami pa gamit na pwedeng ilagay dyan. Okay. So, sara natin. Yun. So, ngayon naman guys, isasakay natin si baby doon sa car seat natin. Okay? So, off ko muna. So, yun guys. Naisakay na natin si baby. Ni-strap natin. Ayan. Dapat make sure na nakalock lahat yan para kahit mag-sudden brake kayo, hindi mahulog si baby. Very important na may car seat. Alam ko may violation pag may baby kayo tapos walang car seat. So, para iwas na rin huli sa LTO. Yung anak ko. Say hi, nak. Hi to our viewers. Hi. Come. Hi. Hello po. Come. Yun. So, nakasakay na si baby. Mamaya si Mrs. naman. Doon siya sa kabilang side. So yun guys, today punta tayong Concepcion. Okay, so yun sa likod, sabi ko sa inyo, kasya 3. Yun yung baby ko, yun yung asawa ko. Hi! Please subscribe. Please like, share, and subscribe. Thank you. Si Tamokmok, si Ariety. Hi ka, anak. Beautiful eyes ka. Serious siya, maulan kasi. So yan, 3 pwede sa likod. Okay, yun, malakas yung aircon. Ano ba? Matipid yung gas. Wala natak na banggit. AGS. Alright. Bye guys. Mamaya, dive muna tayo. Punta tayong Concepcion. Pero bago tayo puntang Concepcion, punta muna pala kami Tarlac City dun sa Easy Care para kunin yung result ng AP namin ni Mrs. Okay, by the way, sa DepEd kami pareho, teacher. At yearly nagkakaroon kami ng APE. Okay, kunin lang namin yung result, paparin sa doktor. So, pa-city muna tayo. Tapos after sa Tarlac City, na-ride naman natin papunta ng Concepcion, Tarlac. So, check natin mamaya. Ngayon full tank tayo. Ayan, mami, pakita mo yung full tank. So, full tank tayo ngayon. Tingnan natin kung gaano karami yung gas na i-consume from here sa bahay namin
Okay, sa San Miguel. Tapos papunta ng city. Tapos from the city, uuwi na naman pabalik. Punta ng Concepcion. Okay. So yan, gas-gas lang dahil matik tayo. Narinig ko ako. Okay. Napaka-smooth niya i-drive. Dahil nasabi ko, very matipid sa gas. Okay, malakas yung aircon. Walang problema sa makina. Ayan, 8 months na siya sa amin. So far wala pa kami nakitang problema. Maganda yung takbo. Smooth. Tapos syempre dahil entry level car nga yung kotse natin. Given naman na yun. Given the price. Okay na. Kapag malubak yung daan, medyo ramdam mo. Pero hindi naman ganun kapangit yung tunog. Medyo meron lang konting ingay. Okay, pero hindi masyado. Dahil nga siya. Entry level car. May sinasabi din yung anak mo. Sabi mo rin. Palabas tayo ng subdivision yan. Pa-highway na tayo. Okay, yan. Ang lang dito, ang daming humps. Yan, buti na lang matik yung kotse. So brake and gas. Brake and gas lang tayo. Tapos kaka PMS na nito, 4th PMS na niya. Okay. Actually yung sa PMS niya hindi ko man na-reach yung sa kilometers eh. Dahil nga required ng mga PMS sa schedule niya. Kahit na hindi pa natin na-reach yung kilometer, ang 4th na niya. Ayan. So para din maganda yung maintenance ng kotse, saka para tatagal yung makina ng kotse natin, kailangan rated siya na may maintenance. Ayan. So palabas na tayo ng highway. Yan guys. Okay. Ayan. Highway. Ito yung bus. Nasa highway na tayo pa San Miguel. Okay. So yan, later ulit. Bye guys. So yun guys, tuloy natin yung vlog natin. Nasa highway na tayo. Sa ngayon naka-desera na yung speed natin. Ayan. So nakita nyo kung nagsusik ng konti yung cam pagka medyo malubak. Pag dumadaan sa ganyan yung mga maguhit na yan, highway, diba? Doon natin ng konti. Konti lang naman. Ganun kagrabe. Ayan. Naka-kwarta na tayo. Dito sa part na to ng San Miguel, laging traffic. Ayan. So yung auto start stop, yan, pag minsan nakakalimutan ko, pag may traffic ako dito, stop lang saglit, namamatay yung makina. Which is hindi ko masyadong gusto. Kasi mabilis lang naman yung galaw minsan. So hassle kapag nag-auto stop. So i-turn off nyo lang yung kung ayaw nyo. Pero siyempre sa mga iba, kung iyang naman sa kanila naka-auto start stop, edi tuloy nyo lang yung auto start stop ninyo. Drive. Sasalita si baby. Nagbablog din siya. So yan guys, traffic. Ayan, pwede na. So yun si baby. Nasa likod siya, sa may bandang gitna. Upo sa car seat niya. Okay kanak. Sabi mo mag-subscribe sila sa atin. I-subscribe kayo para sa mga susunod naming biyahe gamit yung espresso.
masubaybayan niyo yung performance ng kotse natin, si Espresso AGS. Alright. Drive. Ikaw rin, ano masasabi mo sa kotse natin? Cute. Ayan, sabi ni Miss Cute daw si Suzuki Espresso. Pwede siya sa akin. Pwede daw kay Mrs. Saktong-sakto. Okay. So far, performance, ano masasabi mo? Maganda naman siya. Hindi naman siya maalong. Sakto lang, di ba? So baby, anong masasabi mo kay Suzuki? Wow. Tapos? Tapos daw anak, ano? Masing ka. The wheels on the car. Yun guys, pasok na tayo ng clinic ng Easy Care. Yan, ganda sa likod nila. Ganda si Suzuki na. Ariete, say hi. Mag-open close ka nga. Open, close. Give a little snap, snap, snap. Dito po yung entrance. Hello. Ayan, bayad tayo sa cashier. Hello. Yung form 86 bayaran daw. Ano ba sabihan, sir? Wong pareho. Wong Cherry Lane tsaka Wong Glen dyan. Face mask. Ano lang akong dalo? Wait lang. Bayad muna ako. 100 para sa AP form. Mablog kita ate. Paintay lang pa yung resibo, sir. Okay, thank you. E Q E F P E C. Hello. Hello po. Still at the clinic.
So yun guys, nakarating na tayo sa Concepcion. So from Burot, San Miguel to Tarlac City, tapos balik to Tarlac City to Concepcion, Tarlac. Ayan. So 1 bar lang yung nabawas sa fuel na.